So, madalas nagkakaroon ng wrong interpretation regarding sa term na counseling. So, karamihan iniisip ang counseling as advice giving, na kapag pumasok ka sa counseling room or pumunta ka sa guidance counselor, ang iniisip ng karamihan ay hihingi sila ng advice. Kumbaga, nag-i-expect sila ng advice. So, karamihan ng mga client ay dahil wala silang maisip na best decision, ang iniisip nila, pupunta sila sa counselor or practitioner or specialist regarding sa counseling. Ang iniisip nila, pag pumunta sila doon, bibigyan sila ng advice. So, which is way different doon sa konsepto namin ng counseling. So, counseling para sa amin na nasa field ng counseling as a counselor, counseling is not advice giving. So, most of the time, counseling is para sa amin ito ay facilitating. Kumbaga kami lang yung nagpa-facilitate nung discussion, nung interaction with the client. Kumbaga yun yung nagiging role namin, to facilitate para mag-come up yung client dun sa best decision na pwede niyang magawa. So, it's not an advice giving. So, meron ding pagkakataon sa counseling na it's more of listening lang. Kumbaga, nakikinig lang kami. Yun. Meron kasing mga client na pupunta doon na gusto lang nilang maglabas nung sama ng loob nila. Meron ding pagkakataon sa counseling procedure, walang imikan. Kumbaga, tahimik lang yung environment. Iba't iba kasing client yung nakakasalamuha ng isang counselor. Kumbaga, doon pa lang sa pagpasok ng client doon sa counseling room, kumbaga may ibang mood na agad. Kumbaga parang merong ibang maskara na agad na sinusuot ang isang counselor pagdating ng client. Depende doon sa mood na ipoportray ng client. And iba't iba rin, kumbaga iba't iba rin yung technique na ginagamit ng mga counselors regarding, depende doon sa problem or sa issue na present ng client. So, may iba't ibang technique na ginagamit doon. Kasi, kumbaga, pero sa field namin, sa counseling, may ini-specialize kami. Kumbaga, na something. Yung sa akin, katulad ko, it's more of Rogerian or humanistic approach yung ginagamit ko. Pero, yun nga, nakadepende pa rin ako doon sa presenting issues or doon sa presenting problem ng client. Merong mga counselors na gumagamit nung iba't ibang approach. Kumbaga, yun nga, nakadepende yan. Merong mga counselors na specialty nila yung pag-handle ng mga bata. Yan. So, merong mga ganyan. Meron namang magagaling pagdating sa love life, sa marriage, yan. Pagdating naman doon sa mga elderlies, yan. Merong mga, kumbaga merong mga specializations. Yan. Ulitin ko, hindi siya advice giving. Kaya, do not expect the counselor na magbigay ng advice right away. Kumbaga, yung pag-advise is our last option. Kapag talagang nakikita namin na wala ng, kumbaga blanco na yung client. Kumbaga wala na siyang maisip na option. So, kumbaga the client ran out of ideas talaga. Kumbaga, doon lang kami pwedeng mag-input pero hindi namin ilalagay lahat. Kumbaga, pwede kaming magbigay ng choices. Pero hindi namin i-advise na ito ang gawin mo, ito ang gawin mo. Kumbaga, it's a no-no sa aming mga guidance counselor or sa aming mga counselor. Sa lahat ng practitioner sa field ng counseling, it's a no-no na mag-advise yun. So, counseling is not advice giving, it's more of facilitating. We are just the facilitator.
Yun, yung counselor or yung practitioner are just the facilitator of the client. Kumbaga, para mag-come up sila dun sa better decisions. Ang gumagawa pa rin ng decision ay yung client pa rin. Pero hindi mangyayari yon without yung skills ng counselor. Kailangan kasi yung facilitating skills, yung counseling skills ng isang counselor para ma-facilitate ng ayos yung isang client para mag-come up siya doon sa better, brighter, or yung good decisions na pwedeng magawa ng isang client. So, yun lang. That's a fact. Yun ay totoo sa aming mga counselor. Counseling is not advice giving. It's more of facilitating. So, yun lang. Bye-bye. God bless.